Jungle. Magandang hapon mga kaibigan. Isa na naman pong araw na makabuhulaan, talakayan ang mapapanood ninyo. Ngayon po ay isa na namang edisyon ng KNKK, Karamay ng Kababaihan at Kabataan. Ako po si Tricia Medina, ang inyong lingkod. Ngayong hapon ay ating talakayan ang isang issue tungkol sa epekto ng domestic violence o karahasan sa bahay sa mga kabataan o sa mga anak na nakakakita nito. Pero bago natin tawagin ang ating mga panauhin at simulan ang ating talakayan, panoorin niyo muna po ito. Ang domestic violence ay isang napakalaking issue ng kababaihan na nakakaalarma pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ito ay ang pag-aabusong pisikal, verbal o psychological sa loob ng bahay, partikular na sa mga kababaihan. Ang isang issue na hindi kaanong naiintindihan ng marami ay ang epekto ng pang-aabuso o pag-aaway ng mga magulang sa kanilang mga anak na nakakakita, lalo na sa murang edad. Halos 275 million na mga bata ang nakakakita ng karahasan sa kanilang nanay at madalas nagiging biktima rin ng abuso o napapabayaan. Sila rin ay nagpapakita ng post-traumatic stress disorder sa kanilang pagtanda dahil karamihan ng mga bata ay mas pipiliin pa na sila na lang ang masaktan kaysa ang kanilang ina. Nagkakaroon sila ng higher levels of stress, anger, hostility, disobedience, fear, poor relationships at low self-esteem, at nahihirapan sa pag-aaral at mas nakakakuha ng mababang marka sa mga verbal, motor at cognitive skills. Ang mga batang lalaki na nakakita ng pang-aabuso ay mas madalas nagagaya sa kanilang mga tatay, habang ang mga babae naman ay mas nagiging prone sa pagiging biktima. Ang tatalakayan natin ngayon ay kung papaano ito maaaring malutasan at kung ano ang pwede nating gawin upang tumulong sa kaibigan at pamilya na nakararanas nito, para sa kinabukasan ng kababaihan at kabataan at para na rin sa lahat. Ayan po at napanood po natin ang maliit na introduction tungkol sa ating tatalakayin. Ngayon po ay kasama po natin si Sir Attorney Ronald Serrano na tutulungan tayong intindihin ang mga maaring legal na hakbang na pwedeng makatulong sa mga ating mga biktima at si Miss Maya. Tama po ba, Maya? Okay. Miss Maya Puno na nagbabahagi sa atin ng kanyang karanasan. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Simulan ko na po. Pwede ko ba maitanong kung ilang taon na ho kayo, Miss Maya? 17 years old po. 17 years old. Pwede ko po pong maitanong na rin po kung kailan po kayo nagkaroon ng domestic violence sa inyong, at pwede niyo po siyang ikwento? Ano po, bata pa po kasi ako nung nagsimula po yun. Siguro po simula po nung Sige, okay lang po yan. Simula po nung naghiwalay po yung first wife ni Daddy tsaka si Daddy po. Nung nakilala niya yung babaeng yun. Sorry po. Okay lang po. Yun po makikita po natin na masyadong mas mahirap po talaga no, sa mga mas lalo po talaga sa mga bata na maranasan yung mga ganong klaseng karanasan. So, sa tingin niyo po, sa mga na-handle niyo pong case, meron na ba po kayong mga ganito rin pong nangyayari? Mga ilan na po? May mga kaso akong nahawakan na mas bata pa kay Ameya. Yung naging kliyente ko. Well, hindi talaga sila ang kliyente ko dahil ang nagdemanda yung nanay nila. Apa. But since sila yung anak, sila yung apektado. Opo. Natatandaan ko yung yung bata ay naglayas. Nung maglayas siya, natagpuan na lang siya natagpuan siya ng pulis at dinala siya dun sa bahay ng kanyang lolo't lola. Sa kasong ito, naobliga yung nanay niyang umuwi at para magdemanda sa tatay nila. Usually ba po, sino ba po ang nananakit? Is it either yung parents po or mga second family po or ano po sa tingin? In most cases na nahawakan ko, nagkakaroon ng abuse o pananakit sa parte ng mismong pamilya niya. Mismong tatay niya,
Ang kadalasan sa tatay, Opo. yung hindi pagkakaunawaan ng nanay at tatay, nagiging violento yung tatay sa mga anak. Nadadaan yung galit po sa mga Mismo. Sa mga nanay naman po, wala naman po masyado? O meron pa rin po kahit konti? So far, sa akin, wala akong, kasi ang naniniwala ako na madalas na yung, kung talagang maternal instinct, yung magulang na nanay, hindi nila nagagawang saktan yung kanilang mga anak. Siguro, sa case ni Amea, ay stepmother ba to? Yun. Opo. Pwede po ba namin ngayon makontinue po? Kung okay lang ho sa inyo, sino po ba yung nagiging kung ikwento niyo Nananakit nila. po. Opo. Yun nga po, yung second wife po ni Daddy. Ayun po, ang bigat po kasi hindi ko po talaga makalimutan. Kahit na ang saya po, masaya ka sa school, pero pagtapos ng araw pa rin po, dadating pa rin na maaalala ko po kasi. Tapos ano po kasi talagang, siguro po dahil sa hindi niya po ako siguro tanggap bilang parte ng pamilya niya. Tapos ang masaklap din kasi po, tinatawag niya akong ampon. Ano po, parang pinaniniwalaan ko po na parang si Daddy po totoong kong tatay. Tapos parang lahat po yun nalaman ko lang nung mag-a-apply, ay parang ano po, December nung fourth year po ko. Nalaman ko po lahat-lahat na hindi ko parang hindi talaga pala ako tunay na anak ni Daddy. Natagpuan lang din pala po ako. Tapos ngayon po, hindi ba po finalize yung mga kaso ko po? Kung pwede ko pong maitanong, nag-aaway ba po yung parents niyo, yung kung tinatawag niyo po siyang stepmom, tapos yung daddy niyo po, nag-aaway ba sila kaya ka po nila sinasaktan? Opo, nag-aaway po sila. Pero ngayon po, hindi ko na po kasi sila kasama eh. Pero nung nandun po ako sa bahay, opo, nung nasa bahay po ako, mostly na pinag-aawayan po nila is yung pagka sinuspoil daw po ako ni Daddy. Hindi naman po ganun yun eh. Parang tinitignan niya po na ganun. Tapos minsan din tungkol din sa pera po na parang sa pera po. Yun, tapos parang gusto niya po kasi yung attention ni Daddy nandun lang sa dalawa nilang anak eh. So may dalawa pa silang anak? Opo. Okay. So, pwede mo ba kami bigyan ng isang halimbawa na kung ano pa yung ginagawa sa iyo ng nanay? How about yung dad? Si Daddy po yung, ang bait niya po talaga. Siya po yung tumayong nanay at tatay ko. Kaya nga po parang, hindi ko po talaga, nagulat po ako nung nalaman kong hindi ko pala siya tunay na tatay. So, mas malapit ka sa iyong Opo. tatay. Ano sinasabi niya sa iyo pag sinasabi ng nanay mo na adopted ka? Ano sinasabi ng tatay mo? Wala po. Pag sinasaktan po ako nung second wife, hindi po nakikita ni Daddy. Patago. Opo. Pero may isang beses po na sa cabinet ko po, tapos may wall dito. Tapos nandito po ako. Tapos yun, parang sinisipan na ako nung second wife po. Tapos biglang sinisigawan po ako, tapos biglang umakyat si Daddy. Tapos parang sabi niya, Malen, tama na yan. Tapos parang, sabi ng stepmom ko, sabi niya, sige, kampihan mo lang yung ampon mo. Tapos parang, ang sakit lang po kasi. Oo nga po. Attorney, ano po bang pwede niyong masabi o maibahagi sa amin according sa ano po niya? Yung sa kwento niya, siyempre, nagiging emotional si Amea, di ba? Pero kung titignan mo yung kaso niya, maliwanag na papasok siya sa child abuse o sa Republic Act 7610. Kasi nananakit siya ng bata, di ba? Ano naman yung 7610, ang batas na yan, sinasabi ng batas na
ginagaranti niya yung dignity, di ba? They respect the dignity of the child and guarantees respect to their human rights. Maliwanag na maliwanag sa batas ng 7610 yan. Ngayon, nagkataon lang siguro dahil hindi niya alam, kaya hindi siya nakapagdemanda. Pero pwede siyang magdemanda. Sa batas kasi, pwedeng magdemanda yung offended party, yung police, yung social welfare, yung sa DSWD, o kahit na ang yung mga concerned citizen o kamag-anak niya, pwedeng magdemanda laban dun sa nananakit sa'yo. Apo. At kahit po ba na ngayon pong nalaman po niya na tunay na adopted po siya, pwede rin po, diba? Pwede pa rin. Kahit hindi sila tunay na. Oo, pwede pa rin siya magdemanda. The more na, kasi yung 7610 wala namang pinipili yan eh. Basta sinasabi ng batas na ang pananakit sa bata ay bawal, labag sa batas. At hindi yan birong kaso. Kung titignan mo sa batas, unang-una, pag nag-report sa police, huhulihin ka agad yung yung nanay-nanayan niya na yan. At dapat nagawan ka agad ng aksyon ng mga pulis ang ganyang kaso. Dahil nga, ito ay bata. At sa batas natin, masyadong pinapahalaga ng state ang bata. Actually, sa batas sa rights ng bata, kahit na magulang mo ang nananakit sa'yo, pwede silang alisan ng authority, ng suspended parental authority. Ang mangyayari, ibibigay ka sa next of kin mo, yung kamag-anak mo na malapit, if in case wala, sa mga institusyon, pwede ka nilang ibigay sa social welfare o sa orphanage para yun ang mag-handle ng sayo dahil kung hindi ka nga matrato ng maayos ng tinuturing mong magulang. Ngayon, tatanong ko lang, kung nag-file ka ba ng kaso laban sa iyong stepmom? Hindi po. Hindi. Pero sinabi na din po kasi yan sa akin nung ninang ko din po na lawyer na na meron nga po talagang kahit konting pananakit lang sa akin. Pero, ewan ko po parang hindi ko po kaya kasi natatakot po ako. Yun nga po yung madalas na dahilan, no, attorney, na natatakot yung mga bata. Kaya, ano po kaya ang pwedeng para masabi sa kanila na pwede nilang gawin yun? Dahil sila po yung nagsasuffer, diba? Actually, kung ako ang abogado mo, ang gagawin ko lang sa'yo, pagkakwentuhin lang kita eh. Yung kwento mo, ilalagay ko sa affidavit, pipirmahan ko ng consent. Ako yung patnubay mo. Ganun ang pagdidemanda ng child abuse eh. Ang bata, kinukuha ng statement ng police, tapos kukuha ka ng statement ng police kung gusto mo sa police, tapos may pipirma doon sa patnubay ng it's either yung next of kin mo o yung tumatayong guardian mo para yun na matuloy ang demanda. Kasi nga, 17 ka lang eh. So, ganun ang mangyayari sa edad mo. So, mas bata ka pa. Ganun ang ginagawa. So, pag ganun ang nangyari, kinuha ka ng statement, sinabi mo yung nangyari, may nag-guardian sa'yo, sasampa yung kaso, makukulong yung nanay-nanayan mo kasi huhulihin yan outright eh. Tapos pagpapiansahin. Ganun ang ginagawa ng batas dyan sa mga ganyang kaso. So, at saka, matagal ang, may tinatawag sa batas na prescription eh. Yung kung kailan ka, hanggang kailan ka, pwedeng magsampa ng reklamo. Yung ganyang kaso, hindi yan kaagad-agad nag-prescribe o nawawala ng visa. Kasi medyo serious yan. So, kahit ilang taon na makalipas, pwede mo pa rin isampa yung reklamo na yan. Pwede pa. Pwede pang balikan yung nanay-nanayan na yan, di ba? Lalo kung may nakakaalam ng kwento mo na yan. Ikaw, Miss Maya, may tatanong ka ba po kay attorney? Kahit po hindi pa po ako 18, pwede pa rin pong magdemanda? Oo naman. Kasi Minsan lang kasi pag nagdidemanda ang bata, kadalasan, ang pinapipirma din ng magulang. Kasi pag sumumpa ka sa piskal, kasama mo, sabihin, you're under, sa patnubay, ano ba term mo dun? Yung pinapatnubayan ka ng magulang kasi ang paningin ng batas, bata ka pa, kailangan may guidance ka. So usually, kung nagdemanda yung bata, particular, meron ako isang kasong ganyan na pinalo ng nanay yung bata. Nakita nung lola. Ang ginawa nung lola, dinala yung bata sa pulis. Pinakuna ng statement, siya ang pumirma na patnubay or guardian.
nakulong yung nanay. Pinakulong nung anak. Ganun kasimple yan. Ilang taon po makakulong ganun? Hindi ko specifically masasabi kung ilan, pero ang kaso ng 7610, katulad ng Bausi, yan, ang penalty dyan, more than 6 years. Pataas. Pataas yan. So, pag ang kaso mo kasi is more than 6 years, ang sentensya mo, hindi mo yan pwedeng i-apply ng probation. Meaning yung sama-sama na, di ba? Yung pag ang kaso, minor, na sentensya ka, yung kamukha ng nananaya mo, hindi ka makukulong, mag-a-apply ka ng probation. Pwede yon. Ngayon, kung sinintensya ka ng below 6 years, hindi ka pwedeng mag-apply ng probation, so in most likely, makukulong ka. So, kahit pala po ang mga minor, basta may consent, paano po yung nangyari sa kanya? So, may nakilala ka na bang relatives? Yung tunay mong relatives, kung pwede ka matanong? Wala po. Yun nga po yung gusto ko pong makilala yung tunay ko pong saan po talaga, yung lahat po talaga yung tunay na parents, mga kapatid. Pero yun po sabi ni Daddy, wala daw po talaga nag-report sa DSWD. Wala pong naghanap sa akin. Attorney, meron ba po kayo na-encounter na ganitong klaseng case? Paano po kaya nila Kasi mahanap yung mga... Yung kayo kasi, di ba, hindi kasi actually sa kwento mo, hindi natin maliwanagan kung ano ba yon, nakita ka, tapos kasi ang pag-handle kasi ng mga foundling, sample, may nakita kang bata na kumbaga, na iniwan sa labas ng bahay mo. Nire-report mo yan sa i-report mo yan sa police, at i-report mo yan sa DSWD as foundling. Natagpuan mo lang na ganyan. Ipinoproseso siya, thereafter, pwede mo siyang i-adapt. Ang tanong ko kay Amea, in-adapt ka ba ng tatay mo? Yun po yung isa pa pong kaso. Kasi po, natagpuan nga po ako sa basket, sa doorstep ng bahay po nila Daddy, ng first wife niya po. Tapos po, after nun po, parang nag-report daw po sila sa DSWD. Tapos, recently, nung summer po last year, April 30, nagpunta po kami ng DSWD. Tapos nakita ko po na binalita po ako, nasa newspaper po ako. Pero wala pong umano. Pero in-adapt ka ng daddy mo, legal na legal. Yun po ang hindi pa po tapos na kaso. Kasi po, ang gusto pong mangyari ng lolo ko po, ay nung tatay ni Daddy po, na si Daddy lang po yung mag-adopt, hindi kasama yung second wife. Di ba po kasal sila? So yun po. Kasi joint Dalawa po adoption. yung kaso, yung pag-a-adopt sa akin, tsaka po abandoned child. Yun daw po yung dalawang kaso. So kasi may asawa na siya, no? Opo. Ayaw pumayag ng unang asawa niya. Opo. Ayaw pumayag? Ay, yung unang asawa po kasi, ayun pa po, namatay po yung unang asawa po. Okay. Na hindi pa po sila, divorce na hindi pa po. So namatay maaga namatay yung So Opo, hindi natuloy yung nung proseso. last year din po. So Third year. yung pangalawa, ayaw ka i-adapt? Ayaw po. Medyo ibang klase yung kaso mo, di ba? Pero I'm sure alam ng social welfare kung paano gawa ng solusyon niya. Kasi ang adoption naman kasi palagi, ang adoption is always should be construed liberally in favor of the adoptee. Okay? Ganon ang sitwasyon dyan. Sir, ano po ba ang advice nyo sa mga taong similar na kaso sa kanya? Kung sa isang bata na mga ilang taong ka nung nangyari yan? Hindi ko din po maano, pero po, kasi ang gulo din po kasi 3 years old daw po ako nung natagpuan po nila baby pa daw po. Tapos 3 years old po yata po ako na nakasama yung second wife po. Ganun po. Hindi kasi ganito yan. Kung ikaw ang bata, nasaktan ka, kaya nga lagi ina-add sa TV, di ba? Sir, pwede ko ba pong matanong kung ngayon po, sorry po, kulang na po yung oras natin, kaya pwede ko, maraming salamat po, Sir and Miss Mea. Thank you po sa pagpunta dito. Kaya, ayan na po. Maraming salamat po sa papanood. Ako nga pala po si Tricia Medina at magkita tayo ulit. Audio Jungle.
Totoo ba?